Magandang araw po sa bawat isa sa atin sa oras na ito. Naway maghari po ang kapayapaan ng Diyos at kayo po ay aming wini-welcome sa ating YouTube channel na pinamagatang Ayon sa Ebanghelyo. Ang programang pong ito ay inilunsad natin upang magtalakay ng mga aral na base sa banal na kasulatan, base sa Ebanghelyo na ipinangaral ng ating Panginoong Jesucristo noong siya ay naririto sa lupa. At ang Ebanghelyo, ito po ay pinaniniwalaan ng mga naniniwalang Kristiyano sa nakalipas na panahon at hanggang sa panahon nating ito na aral na dapat pagbasihan ng ating mga kaluluwa para sa kaligtasan. Ngayon, bakit natin kinakailangan na talakay ng Ebanghelyo? Bakit kinakailangan na ang ating palatuntunang ito ay tawagin nating ayon sa Ebanghelyo? Alam niyo po kasi ang ating paniniwala ay nakabase sa Ebanghelyo. At para mailatag namin ito sa inyo, maihatid namin, ay kinakailangan buksan natin sa pagtuklas ng mga kadahilanan bakit Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo sa kaibang kahulugan ay mabuting balita, magandang balita sa ibang salin ng Biblia. At ginagamit, ito ay good news or good tidings sa English. Ang tanong natin, bakit po ba Ebanghelyo? Bakit kinakailangan nating alamin ang mga bagay na ukol sa Ebanghelyo? Ano ang malaking ginagampanan nito sa ating mga kaligtasan? Isa-isahin nating tuklasin ito sa banal na kasulatan. Una nating alamin ay yung tanong natin mismo, bakit ba Ebanghelyo? Bakit kailangan ito ang ating pangunahing ituro o ipangaral sa panahong ito na ating kinabubuhayan? Meron po tayong ganitong mababasa sa banal na kasulatan. Dito po sa Galacia 3:8. Ganito ang pahayag ng apostol na si Pablo. Sabi niya, "At sapagkat ipinakita na ng kasulatan na aariing ganap ng Diyos ang mga hintil sa pamamagitan ng pananampalataya, ay ipinangaral na ng una ang Ebanghelyo kay Abraham na sinasabi, sa iyo ay pagpapalain ang lahat ng mga bansa." Ang nagsasalita po dito ay ang apostol na si Pablo. Kilala naman po natin si Apostol Pablo. Siya po ay isa sa apostol na hinirang ng ating Panginoong Jesucristo noong unang siglo. Bukod doon sa 12 mga apostol, meron pang 2 apostol na hinirang ang Panginoong Jesucristo para mangaral sa mga hintil. Pagka po sinabi nating hintil, ito po yung mga taong labas sa bansa ng Israel. Non-Jews kung tawagin. Mga bansa na nabubuhay sa iba't ibang panig ng mundo. Mga tao sa mundo, kung Biblia ang pag-uusapan, nahahati sa dalawa yan or na may dalawang classification. May tinatawag tayong Israelite or Jews at meron tayong tinatawag na Gentiles. Pagka po hindi kabilang sa bansang Israel, ang tawag po dyan sa mga tao na yan ay non-Jews or hentil, ng mga taong hindi sakop ng kautosang sinusunod ng mga Israelita. Yan po ang mga hintil. At dyan po nangaral ang ating apostol na si Pablo. Ngayon, sa talatang nabasa natin, sinasabi na ipinakita na ang wika ng kasulatan na aariing ganap ng Diyos ang mga hintil sa pamagitan ng pananampalataya, ay ipinangaral na ng una ang wika ang Ebanghelyo kay Abraham na sinasabi, sa iyo ay pagpapalain ang lahat ng mga bansa. Dito, pinakikita ng Apostol Pablo na sa panahon pa lang ng patriarkang si Abraham. Si Abraham po, siya po yung ascendant o ninuno nitong mga Israelita.
Siya yung tinatawag na patriarka at itinuturing na kaibigan ng Diyos. Pinangakuan ng Diyos tungkol sa lupang pangako, pinangakuan ng Diyos tungkol sa binhing darating, pinangakuan ng Diyos pagdating sa pag-asa ng lahat ng mga bansa. Sapagkat ang sabi, sa iyo ang wika, kay Abraham, sinasabi ng Diyos, pagpapalain ang lahat ng mga bansa. Sa pahayag ng Apostol Pablo, pinakikita niya rito na sa panahon pa lang ni Abraham, ipinangaral na ang wika, ang aral ng Ebanghelyo. Yan ang dapat nating makita. Kaya dito makikita po natin, bago pa man dumating ang Panginoong Jesucristo, bago pa man nagkaroon ng mga apostol, ang Ebanghelyo po ay pinag-uusapan na sa panahon pa lang ni Abraham. Ang Ebanghelyo ay meron ng introduction na ginawa ang Diyos kay Abraham. Ngayon, ano nangyari? Bakit ang Ebanghelyo ay nagsimulang maipangaral sa mga Israelita pagdating ng ating Panginoong Jesucristo? Bakit po nagkaganon? Kung ating babasahin dito sa aklat ng Galacia pa rin mismo, dito sa Kapitulo 3, ang bersikulo po ay 17. Merong ganitong nakasulat. Ito nga ang aking sinasabi, ang isang pakikipagtipang pinagtibay na ng una ng Diyos ay hindi mapawawalang kabuluhan ng kautusan na sumipot ng makaraan ang 430 taon. Ano pat upang pawalang kabuluhan ng pangako. Bago po nagpatuloy ang Ebanghelyo nung ipakilala ng Diyos o ipangaral ang Ebanghelyo kay Abraham, may lumitaw munang kautusan eh. May kautusan na ipinatupad sa mga Israelita. After 430 years na ang Israel ay nandoon sa bansang Ehipto, sila'y naging alipin doon. At sa pamagitan ni Moises, na kinasangkapan ng Diyos para makalabas ang bansang Israel doon sa dako ng Ehipto at makarating doon sa lupang pangako, nagbaba ang Diyos ng mga kautusan. At ang tawag nga ng Biblia dyan ay kautusan ni Moises. At mula doon sa bundok ng Sinai, nang ipatupad o iniutos ng Diyos yung 10 utos na nakasulat sa tapyas o sa 2 tapyas na bato at binasa yon, ipinatupad ni Moises sa mga Israelitang inaakay niya noon sa ilang kasama ng mga palatuntunan at kahatulan. Itong kautusan, ang wika na ito ay ipinatupad sa buong lahing Israel bago dumating ang Panginoong Jesucristo. Kaya yan ang kanilang tinutupad. Yan ang kanilang pinagsisikapang maganap, yung mga palatuntunan at kahatulan dyan. Subalit, nang dumating na ang Panginoong Jesucristo, nagkaroon ng changes, nagkaroon ng pagbabago. Sapagkat, sabi mismo ng Panginoong Jesucristo, dito sa Lucas 16, versikulo 16, ganito ang sinasabi. Ang kautusan at ang mga propeta ay nanatili hanggang kaywan. Mula nooy, ang ebanghelyo ng kaharian ng Diyos ay ipinangangaral at ang bawat tao ay pumapasok doon na nagpipilit. So, nung dumating ang Panginoon Jesucristo, sinabi niya sa mga nakikinig sa kanyang mga tao noon na naniniwala sa kanyang mga iniaaral, ang kautusan ng wika at ang mga propeta. Bakit po sinasabing ang kautusan at ang mga propeta? Kasi pag binabanggit yung salitang kautusan, ito po'y tumutukoy dun sa kautusan ni Moises. Tumutukoy sa mga palatuntunan at kahatulan na ipinatupad sa bansang Israel. Dun sa lahing dinatnan ng Panginoong Jesucristo. Ngayon, sinasabi rin yung mga propeta. Bakit? Kasi ang mga propeta na mga isinugo ng Diyos sa mga Israelita,
Nagsugo kasi ang Diyos ng mga propeta sa iba't ibang panahon sa mga Israelita. At sa pagsusugo ng Diyos na yun, meron siyang mensahe. May mga utos ang Diyos na ibig niyang gawin nitong lahing Israel. At bawat utos ng Diyos na yan, bawat mga bagay na mga ipinapasabi ng Diyos sa mga Israelita sa pamagitan ng mga propetang isinusugo niya, isinusulat ito ng mga propeta. Pati yung mga magaganap sa hinaharap o yung hinuhula ang mangyayari sa hinaharap, miski dun sa pagdating ng Kristo. Kaya may mga propetang sinasabi. Kaya nung sabihin ng Panginoon sa Kristo na ang kautusan at ang mga propeta ay nanatili hanggang kay Juan. Yun. Yung mga ipinatutupad sa mga Israelita na kautusan, yung mga sinusunod ng mga Israelita sa pamagitan ng mga propeta, nanatili ang wika yun hanggang kay Juan. Bakit? Mula noon ng wika, ipinangangaral ang Ebanghelyo. Sa mga katwid, dito maiintindihan natin ang kahalagahan ng Ebanghelyo. Kung paanong ito ang nagpapatuloy o kung paano ito nagsimula at nagpapatuloy na dapat maipangaral sa mga tao na nag-iibig na maligtas, na nag-iibig na maging karapat-dapat sa Diyos. Yung ebanghelyo na ito ay mahalaga kung ito ay sasampalatayanan, kung ito ay isa sa katuparan. Kasi sinabi mismo ng Panginoon sa Kristo bawat tao ang wika pumapasok doon na nagpipilit. Yan po, yan yung aral ng ebanghelyo. At ito po, paanong nagsimula na maipaunawa sa mga tao? Paanong ito ay nalaman ng mga tao nung panahon na ang Panginoong Jesucristo ay nandito pa sa lupa? Dito sa aklat ng Lucas, sa 4:18, ang versikulo 19, ganito ang sinasabi ng kasulatan. Ang nagsasalita po rito ang Panginoong Jesucristo. Sabi niya, "Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon, sapagkat ako'y pinahiran niya upang ipangaral ang mabubuting balita sa mga dukha. Ako'y sinugo niya upang itanyag sa mga bihag ang pagkaligtas at sa mga bulag ang pagkakita, upang bigyan ng kalayaan ang nangaapi, upang itanyag ang kaaya-ayang taon ng Panginoon." Kaya sa pahayag na ito ng Panginoong Jesucristo, dito maiintindihan natin na siya mismo ang kinasangkapan ng Diyos upang ang mabubuting balita maipahayag o maipangaral sa mga dukha. Yung mabubuting balita, yun po yung ebanghelyo. Which is, yan naman po ang pinagsikapang maipaunawa ng Panginoong Jesucristo nung naririto siya sa lupa. Ipinatanggap niya ito sa mga Hudyo na kasalukuyang nabubuhay noon. Bagamat marami sa mga Hudyo hindi tinanggap yung ipinangaral ng Panginoong Jesucristo. Hindi nila pinaniwalaan ng Panginoong Jesucristo. Instead, inusig nila ito, no? Pinagbantaang actually hinangad nilang mapatay ang Panginoong Jesucristo nung panahong siya'y nangangaral. At ang naging sukdulan nito na siya'y maipapako sa krus despite ng mga ebidensya na ang Panginoong Jesucristo, siya yung authority sa pangangaral ng ebanghelyo, siya yung propeta na hinihintay nila, siya yung Kristo na pinahiran ng Diyos upang una, maging hari ng mga Hudyo. Siya rin yung ikaliligtas nitong mga taong ito. Lahat ng bagay na yun, binaliwala nila. At kahit maraming ginawang kabutihan si Kristo, dahil nagpakain siya ng 5,000 katao Sumunod na pagkakataon, nagpakain naman siya ng 4,000 katao. Tapos, nagpalabas siya ng mga demonyo, nagpagaling siya ng sari-saring sakit, at bukod pa sa roon, marami pa siyang mga magaganda o mga himalang kamangha-mangha na ginawa na nasaksihan ng kanyang mga lagad noong una.
lalong-lalo na ng mga apostol. But despite all of those things na ginawa ng Panginoong Jesucristo, binaliwala nila ito. Hindi nila tinanggap. Kaya ano nangyari? Pagkatapos ng ang Panginoong Jesucristo, ma-fulfill niya na yung kanyang purpose, yung pagkasugo ng Ama sa kanya dito sa lupa, nang maganap niya na yung mga nakahula patungkol sa kanya, ay umakyat siya sa langit. Subalit bago siya umakyat ng kalangitan, meron siyang ipinagtagubilin tungkol sa Ebanghelyo. Ano po yun? Basahin natin. Dito sa isang talata ng Mateo, sa kapitulo 28, versikulo 19 hanggang 20, ganito ang ating mababasa. Dahil dito magsiyaon nga kayo, at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa, na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na sa inyo'y iniutos ko. At narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Ang Panginoong Jesucristo, bago siya pumanhik ng langit, nagtagubilin siya doon sa mga natitirang mga apostol. No? Kasi nga, nung bago siya umakyat ng langit, naging 11 yung apostol dahil nawala na si Judas. Nagkanulo siya, ipinagkanulo niya ang Panginoong Jesucristo at di nagtagal siya mismo nagpakamatay. But then, yung 11 apostol na natitira, inatasan yun ng Panginoon Jesucristo. Ang sabi niya dun sa 11 apostol na yon, narito, sabi niya, dahil dito magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa. So, merong task itong mga apostol na gumawa ng mga alagad, no, sa mga bansang kinaroroonan ng mga taong sasampalataya sa Panginoong Jesucristo. At sa paggawa nila ng alagad, ang obligasyon nila bautismuhan ng wika sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, na ituro ninyo sa kanila, na alin? Na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Kaya, obligasyon ngayon itong mga apostol na ipagpatuloy ang pangangaral ng alin? Ng Ebanghelyo. Kinakailangan maipatanggap ito sa mga taong sasampalataya sa Panginoong Jesucristo. Sa mga taong nagnanasang maligtas. Pagkatapos pagka naituro ninyo sa kanila ang pangako ng Panginoong Jesucristo, narito ang wika, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Actually kasi, kaya kinakailangan itong mga apostol na ito, i-reach out nila yung mga tao sa mga bansa. Kinakailangan mangaral sila sa mga bansa. Kasi nga, unang-una, actually, ang obligasyon nitong mga apostol na ito na natitira, yung 11, kailangan kasi makumbinsi nila yung kapwa nila mga Hudyo na nagsisipangalat. Kailangan nilang maipangaral ang Ebanghelyo sa mga Hudyong ito na hindi naratnan ng Panginoon Jesucristo ng kanilang pangangaral kasi nga nasa iba't ibang panig sila ng mundo But then, mararating sila ngayon sa pamagitan ng utos ng Panginoon Jesucristo sa 12 apostol na sila'y magsipangaral sa mga bansa. No? Gumawa ng mga alagad sa mga bansang yaon. And then, paglipas ng panahon, itong mga apostol na ito, yung 11, naging 12 ulit dahil nadagdag si Matias. And then later on, nagsugo naman ng Panginoong Jesucristo ng panibagong apostol naman. 2 apostol, si Pablo at si Bernabe. Kung natatandaan po natin, si Pablo, isang Pariseo, na umusig doon sa unang iglesia ng unang siglo. Siya yung gumipit sa mga Hudyo noon na Kristiyano. But then, kinaawaan siya ng Panginoong Jesucristo, binigyan siya ng chance na patunayan niya yung kanyang intensyon na maglingkod sa Diyos.
Kaya si Pablo naging apostol. And then later on, itong si Bernabe kasama ni Pablo, pareho silang naging apostol. Pero sa kanilang pagiging apostol, ano ang itinalaga ng Panginoong Jesucristo na maging tungkulin nila? Basahin natin. Dito po sa isang talata ng Gawa ng mga Apostol, sa Kapitulo 13, ang bersikulo po ay 47 hanggang 48. At atin pong babasahin. Sapagkat ganito ang ipinag-utos sa amin ng Panginoon, na sinasabi, inilagay kitang isang ilaw ng mga hintil, upang ikaw ay maging sa ikaliligtas hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa. At nang marinig ito ng mga hintil, ay nangagalak sila, at niluwalhati ang salita ng Diyos, at nagsisampalataya ang lahat ng mga itinalaga sa buhay na walang hanggan. Yan. Dito po, makikita natin, may kinote si Pablong pahayag mula sa aklat ni Isayas. Kasi mayroong hula sa Isayas na sinasabi, inilagay kitang isang ilaw ng mga hintil. Ngayon, sa paggamit na ito ni Pablo, ipinakikitang siya yung itinatalagang ilaw ng mga hintil. Ang kanyang magiging tungkulin, siya ang wika, maging sa ikaliligtas hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa. So, ang nakaatang na tungkulin kay Pablo ay hindi basta-basta simpleng trabaho lang. Kinakailangang ma-reach out naman niya yung mga hintil. Kung paano yung 12 apostol nakatalagang mangaral sa mga kalahi nila, sa mga kapwa nila Hudyo, si Pablo iba. Siya naman binigyan ng task ng ating Panginoong Jesucristo kasama si Bernabe na mangaral sa dakon ng mga hintil. At yun ay pinagsikapan nila Pablo na maipangaral sa mga hintil. At kung paano niya pinagsikapan ito, pakinggan ninyo. Dito sa isang talata ng unang Tesalonica, Kapitulo 2, ang bersikulo po ay 3 hanggang 4. Ang sabi rito, sapagkat ang aming iniaaral ay hindi sa kamalian, ni sa karumihan, ni sa pagdaraya, kundi kung paanong kami minarapat ng Diyos upang pagkatiwalaan kami ng Ebanghelyo, ay gayon namin sinasalita, hindi gaya ng nangagbibigay lugod sa mga tao, kundi sa Diyos na sumusubok ng aming mga puso. Eto po, si Pablo, nang siya'y mangaral, ipinakikita niya ang aming iniaaral ang wika, hindi sa kamalian, ni sa pagdaraya, no? Ni sa karumihan. Instead, kung paanong kami minarapat ng Diyos upang pagkatiwalaan kami ng Ebanghelyo, gayon namin sinasalita. So, makikita natin, napakabuti ang intensyon ng Apostol Pablo nung ipangaral niya ang Ebanghelyo. Wala siyang ini-interest na kung ano man, kundi ipinangaral niya ito ng walang daya, ng walang karumihan, no? Ng walang kamalian. Tinitiyak niya na ang kanyang aral, which is yung Ebanghelyo, dalisay ito. Dahil kahit na ito ay mahirapan siya, mag-suffer siya, sabi nga niya, maging tulad ng yagit ng sanlibutan, sukal ng lahat ng bagay. Yan ang kanyang naranasan sa panahon ng kanyang pangangaral. Maraming mga Hudyo na naging kalaban siya, inusig siya, at maraming beses na pinagbantaan ng kanyang buhay nitong mga kalahi niya, mga kapwa niya Hudyo. Pero hindi naging dahilan yon upang hindi niya maipagpatuloy ang pangangaral ng Ebanghelyo sa mga hintil. Tatandaan po natin, dito makikita natin yung Ebanghelyo kung papaanong napakahalaga kay Pablo na maipangaral niya ito sa mga hintil. Dapat maintindihan din natin na tayong mga hintil, mahalaga ito na matanggap natin, maunawaan natin. Ang katunayan, tingnan niyo po sabi ni Pablo, tungkol sa hintil, ay tungkol sa aral ng Ebanghelyo na ipinangaral niya sa mga hintil. Sa Pilipos 1:27, ganito ang sinasabi, at ang inyo lamang pamumuhay ay
maging karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo, upang maging ako ay dumating at kayo'y makita o wala man sa harap ninyo, ay mabalitaan ko ang inyong kalagayan, na kayo'y matitibay sa isang espiritu, na kayo'y magkaisa ng kaluluwa na nangagsisikap sa pananampalataya sa Ebanghelyo. Iyon ang kanyang pagtatagubilin sa mga Kristiyanong taga-Pilipos, sapagkat may mga hintil na sumampalataya sa pangangaral niya sa dako ng Pilipos o yung pangunang purok ng Macedonia noon. Yung mga sumampalataya doon na pinangaralan niya ng Ebanghelyo, ang mahigpit na tagubilin ni Pablo, ang inyo lamang pamumuhay ang wika, maging karapat-dapat sa Ebanghelyo. No? Ebanghelyo ni Kristo. Bakit? Bakit kinakailangang maging karapat-dapat yung pamumuhay natin dun sa Ebanghelyo? Kasi ang Ebanghelyo po, kung ito ay pagsisikapan nating arukin tungkol sa mga aral, tungkol sa mga kautusan ng Panginoong Jesucristo, malawak po ang sinasaklaw nito. Lahat ng aspeto ng ating pamumuhay, meron pong iniaaral ang Ebanghelyo. Kung papaano tayong dapat mag-isip o dapat gumawa. Kung halimbawa tayo ay magtatrabaho, may aral ang Ebanghelyo. Kung tayo ay magpapamilya, mag-aasawa, magkakaroon ng anak, may aral ang Ebanghelyo kung ano ang role na dapat nating gampanan bilang ama. Kung ano yung tungkuling nakaatang sa atin bilang ama o bilang asawa. Yan ang dapat nating malaman. Ngayon, kung tayo naman anak, ano ang tungkulin natin? Ano ang dapat nating isakatuparan na itinuturo ng Ebanghelyo sa atin bilang mga anak? Paano tayo dapat makisalamuha o makitungo, makisama sa ating mga kapwa, sa mga kaibigan, sa mga katrabaho, sa mga kapitbahay, sa mga kasama sa kung ano-ano mang grupong kinabibilangan natin. Mga kapwa-tao natin yan. At yan, merong itinuturo ang Ebanghelyo kung ano ang dapat na maging pamumuhay natin pagdating sa pakikisama sa iba't ibang klase ng mga tao. Kung ano ang dapat nating maging prinsipyo, kung ano ang dapat nating iwasan ng mga paggawa na sinasabi sa banal na kasulatan, at kung ano ang dapat nating mapagsumikapan bilang Kristiyano. Marami pong aral ang Ebanghelyo. Kaya lang, ang nakalulungkot, alam niyo po, sa ating panahon, maraming nangangaral ng Ebanghelyo, kaya lang may kani-kanya silang version ng Ebanghelyo. No? Basta masabi nilang nangangaral sila ng Ebanghelyo. May nagsasabi nga, full gospel, no? Meron naman, talagang pure gospel. Meron naman, may ebanghelyo sila, kakaiba. Dahil, kung pag-aaralan mo yung ipinangaral nilang ebanghelyo, parang may nakahalo. Ibig natin sabihin, ebanghelyo. Pero, may halong kautusan ni Moises. Yun ba valid? Yun ba dapat ganapin ng mga hintil sa panahon nating ito? Take note, sa panahon nating ito. Kasi nga, may maraming hintil sa panahon nating ito May mga hintil nung una sa panahon nila Pablo, nung unang siglo, nangaral siya doon. Pinatanggap niya yung ebanghelyo. At may nangangaral din ng kautusan ni Moises noon. But then, may maraming mga bagay na niresolba si Pablo doon dahil nagkakakontrahan sila pagdating sa kautusan ni Moises at sa aral ng ebanghelyo Ito, mahalagang malaman natin ito, mga kababayan. Kasi nga, kung hindi natin titiyakin yung aral ng Ebanghelyo na dapat nating matanggap, na dapat nating maunawa, maaaring sablay ang ating mga magiging paggawa, magiging paglilingkod. Inaakala nating ito'y nakalulugod sa Diyos, hindi naman pala. Bakit? Kasi mali pala Hindi pala ayon sa Ebanghelyo Take note, dapat po ayon sa Ebanghelyo. Dahil ang Panginoong Jesucristo, nung mangaral siya sa lupa, nung nandito siya, ang isinulong niya na ipinaunawa niya sa mga tao nung una, yung Ebanghelyo. Yun ang kanyang ipinagsikapang maipaunawa sa mga tao noon. At nung wala na siya,
Isinugo niya yung mga apostol niya, lalo na sila Pablo, sa dako ng kahintilan upang mangaral ng ebanghelyo. Kaya hanggang sa panahon nating ito, yung pa rin dapat na ebanghelyo ang kailangan nating matanggap. So, dapat lahat ng ating sinusunod na pampananampalataya kinakailangan ayon sa ebanghelyo. Ngayon, paano natin ito matitiyak, mga kababayan? Paano tayo makakasiguro ngayon na yung ating paniniwala naaayon sa ebanghelyo? Kasi nga, meron hanggang ngayon actually, nakasalig pa rin ang kanilang paniniwala sa kautusan ni Moises doon sa 10 Commandment, doon sa mga palatuntunan at kahatulan ni Moises. Maaring sabihin niyo, natural meron nga po yung mga Hudyo, di ba? Yung mga Israelita na nandun sa Middle East, no? Siyempre sila talagang mananangan pa rin sila doon sa batas ni Moises, sa Old Testament kung tawagin. Dahil mga Hudyo sila hindi naman sila naniniwala kay Kristo. So, hindi nila paniniwalaan yung ebanghelyo. But then, ang nakalulungkot dito, meron naniniwala silang Kristiyano, pero ang kanilang pananampalataya nakasalig doon sa kautusan ni Moises. How come na dapat maging ganun? Ano ba ang pagkakaiba ng kautusan ni Moises doon sa ebanghelyo? Tuklasin natin ito sa pagpapatuloy ng ating programang ito. Inaanyayahan po namin kayo sa susunod na pagkakataon, tatalakayin natin ang dalawang bagay na ito. Ang pagkakaiba ng ebanghelyo na ipinangaral ng Panginoong Jesucristo at ng kanyang mga apostol at yung kautusan ni Moises. Alin ba ang siguradong aplikable sa ating panahon, lalo na sa ating mga hintil na naniniwala sa Biblia? Hanggang dito, sana antabayanan niyo po ang ating susunod na pagtatanghal ng programang Ayon sa Ebanghelyo. Maraming salamat po. Naway pagpalain tayo ng Panginoon.